ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Red notice laban kay dating Congressman Zaldico. Hiniling ng NBI sa Interpol. 45 pamilya nawala ng bahay sa sunog sa North Fairview, Quezon City. Matinding traffic sa EDSA. Mas mararamdaman pa sa susunod na linggo. Record-breaking na 430,000 sasakyan na itala ayon sa MMDA. Sa MBC TV correspondents, lalaki nahaharap sa patong-patong na kaso matapos managa, pumatay ng aso at sapilitang pumasok sa isang bahay sa Mariveles, Bataan. Sa MBC TV Sports, football legend Marcos Sena pangungunahan ang pagbubukas ng inaugural Villarreal 7S Filipinas Cup. At sa showbiz pattern, Die with a Smile nina Lady Gaga at Bruno Mars, number 1 sa 2025 Year-End Hot 100 Songs Chart ng Billboard. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Humiling na ang National Bureau of Investigation o NBI ng Red Notice sa Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23. Sa oras anyang maaprubahan ng Red Notice, saka ito ipadadala sa lahat ng member country para ipaalam na may arrest warrant na siko na inisyu ng local court. Sabi pa ni Malyari, nasa bansa na kung saan siya natagpuan na mang-aresto lalo't walang bisa doon ang warrant mula sa Pilipinas. Pero dahil kanselado na anya ang pasaporte ni Ko, maaari na siyang arestuhin by virtue of their immigration laws. Una rito idiniklarang pugante ng Sandigan Bayan ang nagbitiw na kongresistang sabit umano sa flood control mess. Magpapaskong walang bahay ang 45 pamilya na biktima ng sunog na sumiklab sa North Fairview, Quezon City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Wala namang nasaktan sa insidente. Narito ang report ni Val Gonzales. 13 araw bago ang Pasko, nawala na matitirhan ang 45 pamilya matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay sa sunog na sumiklab. Dakong alas 4:30 ng madaling araw kanina sa report ng Quezon City Fire Department. 33 mga bahay ang apektado ng sunog sa Rand Street, Barangay North Fairview. Dahil maagat tulog pang mga residente na magsimula ang sunog, ay wala halos na isalbang gamit ang mga residente. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog na naapula matapos ang halos 2 oras. Sa ngayon ay inaalam pa kung ano ang dahilan ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang o pinabulaanan ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco ang aligasyong may conflict of interest di umano sa dati nitong construction company na ngayon pagmamay-ari na ng kanyang anak. Ayon kay Tenco, bago pa man siya maupo sa PAGCOR ay nakapag-divest na ito sa kumpanya at walang anumang impluwensya sa bilyong-bilyong pisong halagang kontratang nasungkit nito sa gobyerno. Magbabalita si Kyle Bulias. Iginiit ng CEO at chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na si Alejandro Tenco na wala na siyang kinalaman sa operasyon ng Nation Star Development Corporation. Ang Nation Star ay isang construction firm na pag-aari na ngayon ng kanyang anak. Paliwanag ni Tenco sa DZRH, taong 2015 noong malipat sa kanyang pamamahala rito, pero noong ma-appoint siya bilang chairman ng PAGCOR noong 2022 ay nakapag-divest na siya ng 100%. Sabi pa ni Tenco, wala na siyang anumang uri ng impluwensya
impluensya sa naturang kumpanya para makakuha ito ng mga proyekto sa pamahalaan. Lumabas kasi sa isang report na nakakuha umano ang Nation Star ng aabot sa higit 7 bilyong pisong halaga ng kontrata mula pa noong 2022. Kasama na rito ang halos 5 bilyong pisong halaga ng proyekto sa Davao City, bagay na itinanggi ni Tenco. Yun po hindi nyo ma-impluensya yun. Una, ADB funded po yun, ano? So, ang bidding process po niyan medyo masikip pagka ADB. ADB po. Pangalawa po, hindi po Nation Star ang nanalo or napagbigyan ng kontrata, kundi po consortium. Kung saan 3 pong kumpanya kami, kasama po ang Nation Star, nandun po ang AIM Builders at nandyan po ang China Road. Binigyang diin din ni Tenco na matagal na sa industriya ang Nation Star na may maayos at track record, dahilan para makakuha sila ng mga proyekto sa private sector at sa pamahalaan. Wala rin umanong kahit anong flood control project na hawak ang Nation Star. Sabi ni Tenco, nabigyan ng ibang kahulugan ang pagiging malapit ni Tenco kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ayon sa kanya, wala pa man sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos ay may mga proyekto na ang Nation Star sa DPWH. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang aabot ng 2 hanggang 3 araw ang mabusising deliberasyon ng 2026 National Budget sa Bicameral Conference Committee o BICAM ng Senado at Kamara. Pagtitiyak ni Senate President Tito Soto, walang budget insertion o amendment na makakalusot kung hindi ito natalakay ng parehong kapulungan. Narito si Raymond Dadpaas. Nakadepende kung paano magkasundo ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, maaring tumagal ng 2. Ngunit ang tutok lang nila ay ang mga disagreeing provisions ng bersyon ng Senado at ng Kamara de Representantes. Muling binigyang din ni Soto na hindi nila papayagan na may mga maipasok na provisions bilang individual amendment na hindi napag-usapan sa Kamara at Senado. Ayaw nilang matulad sa 2025 national budget na puno ng kontrobersya at balot ng katiwalian. Tiniyak ni Soto na mapapanood ng live ng ating mga kababayan ang mga proceedings sa 2026 national budget BICAM. I expect na mahaba in all 2 or 3 days. Depende sa mga papagkasunduan nila doon sa mga disagreeing provisions only. Hindi nating papayagan na magkaroon ng magpapasok ng hindi naman pinag-usapan sa Senate o pinag-usapan sa House o magkakaroon ng bagong amendment, individual amendment, o hindi tayo papayagan. Sir, SPB Nothing that will we will never allow anything that happened last year na mangyari ngayon. Iniurong ng isang araw ang dapat ay BICAM na magsisimula ngayong umaga sa Philippine International Convention Center o PICC. Bate ito sa kahilingan ng mga technical staff ng Kamara at Senado dahil kailangan pa nilang ayusin ang matrix at pagkasunduin ng mga magkakaibang provision at halaga ng proyekto sa bersyon ng Senado at Kamara de Representantes. Sabi ni Soto, may mga adjustments silang ginagawa dahil first time itong mangyari sa 2 kapulungan ng Kongreso. Detalyado ang lahat ng mga proyekto, lalo na ang mga infrastructure projects na meron ng eksaktong lokasyon gamit ang coordinates. Hindi gaya dati na hindi malinaw kung nasaan ang mga proyekto hanggang sa tuluyan ng naging ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumukuti-kutitap na ala Christmas lights ang mga sasakyan sa parehong northbound at southbound lanes ng EDSA, epekto ng usad pagong na daloy ng trapiko. Nitong Nobyembre na itala rin ng MMDA ang record high na bilang ng mga dumaan nitong sasakyan na inaasahang mas titindi ba habang papalapit ang Pasko. Ang balitang yan sa pagtutok ni Rovic Manuel. 2 linggo bago ang Kapaskuhan, nararanasan na sa Metro Manila ang napakatinding trapiko na iniinda na ng mga biyahero at motorista.
Ilang bahagi na rin ng EDSA ang mabagal na ang daloy trapiko sa parehong northbound at southbound lane. Sa panayam ng DZRH kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes, mas mararamdaman pa umano sa mga susunod na linggo ang matinding trapiko sa EDSA. Aniya, kumpara nitong nakaraang buwan, sumampa na sa 430,000 ang mga sasakyan ang naitalang dumaan dito at inaasahan pang madadagdagan. Kung ikukumpara nga nitong Nobyembre, record-breaking ang bilang na ito na naitalang pinakamataas ngayong taon. Dahil Monday po, holiday, nagpabilang po kami ulit. Umabot na po ng 434,000, which is medyo record-breaking na for us. Ganun? Parang ngayon pong taon, ito ang pinakamataas na bilang po na naitala namin. At we expect po another 5 to 10% increase within the week. And hanggang next week kasi... Ayon kay Artes, isa sa dahilan nito ay ang pamimili na ng maraming Pilipino ngayong weekend sa mga mall dahil sa paglabas na ng mga bonus at 13th month pays. Dagdag pa nito, bagaman kailangan pa nadagdagan ng mga bus sa EDSA bus lane para sa mga commuter, kailangan pa rin naman ng balansehin ang dami nito upang maiwasan ang paghaba ng pila sa mga choking points tulad ng mall entrance at U-turn slots. Ang problem po, parami pa rin po ng parami ang sasakyan dito sa Kamaynilaan. Imagine mo, 2 years ago, 3.2 million ng vehicles ang average a day. Ngayon po, nasa 3.6 na tayo. Grabe, no? Una rito, kamakailan nga lang ay muling hinikayat ng MMDA ang publiko na gumamit ng mga pampublikong transportasyon tulad ng mga bus, MRT at LRT at hiniling din sa mga may-ari ng mall na iwasan muna ang mall-wide sales na isa sa mga nagiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po sa mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na linggong pagtaas, namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, humigit kumulang 30 sentimo ang rollback sa kada litro ng gasolina. Posible namang hindi hihigit o bababa sa 60 sentimo ang bawas presyo sa diesel habang 65 sentimo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa nakaapekto ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. 2% pagbaba ng presyuhan matapos maibalik ng Iraq ang produksyon sa oil fields nito. Sa Lunes malalaman ang pinal na oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad naman tuwing araw ng Martes. Kasunod ng namumurong rollback sa petrolyo, isa pang good news ang sumalubong sa ating mga kababayan. Dahil binuksan na muli sa publiko ang San Juanico Bridge sa mga malalaking sasakyan at tinutukan yan live ni Miss Let Narciso. Miss Let? Miss Kay, pwede na muling dumaan sa San Juanico Bridge ang mga truck na may bigat na hanggang 15 tons. Inanunsyo iyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang tulay sa Tacloban City na sumasailalim sa retrofitting. Ayon sa Pangulo, dapat sana ay hanggang 12 tons lang ang target na mapadaan ngayong bago magpasko mula sa dating 3 tons, pero napabilis ang trabaho kaya pwede na hanggang 15 tons. Sabi ni PBBM, makatutulong ito para maibsan ang abala at gastos ng mga biyahero, lalo na sa mga paninda, raw materials at iba pang produkto dahil hindi na kailangang sumakay ng barko. Magtutuloy-tuloy pa ang retrofitting sa San Juanico Bridge na inatubos ang tatapos at magiging fully operational sa kalagitnaan o third quarter ng susunod na taon. Binanggit ni Pangulong Marcos na abot sa 1.1 billion pesos ang gastos dito na hindi na sana kailangan kung nagawa lang ang maayos at regular na maintenance ng tulay. Narito si Pangulong Marcos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang, MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo
na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. Para sa NBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let Narciso. Magsisilbing espesyal na panauhin sa paglulunsad ng inaugural Villarreal 7S Filipinas Cup ang isang football icon, si Marcos Sena, ang Villarreal CF legend at Euro 2008 champion. Narito sa Pilipinas si Sena upang makipag-ugnayan at magbigay inspirasyon sa mga kabataang manlalaro. Ang panayam ni Matchpoint Mili Borja sa football legend sa report na ito. Ilulunsad ng Villarreal Philippines Academy ang inaugural Villarreal 7th Filipinas Cup mula December 13 hanggang 14 sa Ayala Vermosa Football Pitch sa Cavite. Mahigit 67 na manlalaro mula sa Villarreal Academy sa Sydney at Brisbane ang sasali, kasama ang mga homegrown athletes mula sa iba't ibang partner academies sa bansa. Layunin ng torneo na palakasin ang international camaraderie at itampok ang pag-unlad ng football sa rehiyon. Dadalo rin sa kompetisyon si Marcos Sena, ang Villarreal CF legend at dating kasapi ng Spain na nagkampiyon sa UEFA Euro 2008. Inaasahan siyang makikipag-ugnayan at magbabahagi ng kaalaman sa mga kabataang manlalaro. Sa isang lunch kasama ang ilang media, tinawag ni Sena na pribileyo ang magsilbing representative ng Villarreal at sinabing looking forward itong makita ang ilang mga local talent. Bueno, para mí es un privilegio hasta porque yo como embajador del Villarreal es siempre un privilegio poder acompañar las academias del Villarreal en el mundo. Mi primera vez en Filipinas, con ganas de conocer los talentos de aquí y ojalá pueda volver mucho más veces, que estoy seguro que sí, porque ya hay una muy buena conexión desde el primer día hasta hoy. Binigyang diin din ni Sena ang kahalaga ng ganitong klaseng mga tournament para may angat ang standards ng football sa mga bansang gaya ng Pilipinas. Yo creo que es fundamental para los niños y además siempre digo que el deporte con los estudios se puede compaginar perfectamente bien. Nuestra idea es la formación, sobre todo de la persona y después a nivel profesional. Y la Academia Filipina no es diferente de las que ya tenemos por el mundo y lo que queremos es formar personas y a partir de ahí a nivel profesional. Sa huli, nag-iwan ng imbitasyon ng Football Star para suportahan ang unang edisyon ng torneo sa bansa. Hola a todos, les animos a apoyar Villarreal 7 Filipinas Cup. Endaman. Para sa NBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mas mahigpit na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill inihain sa Kamara. Sa NBC TV Global, suspect sa pagpatay sa US right-wing activist na si Charlie Kirk humarap na sa korte. At sa Showbiz Spotted, sa pagtatapos ng 2025, anong kanta at sinong artist nga kaya ang bumida sa Billboard charts? Sa lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News. Mismong Boji D ang nagsusulong ng mas pinahigpit na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Kung maipasa ito, ipagbabawal na ang sabay-sabay na paghawak ng posisyon sa gobyerno ng magkakaanak hanggang 4th degree of consanguinity. Ang iba pang nilalaman ng panukala sa ulat ni Milky Regunan.
Sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang author ng mas mahigpit na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong wakasan ang labis na concentration ng kapangyarihan sa ilang pamilya at palawakin ang patas na laban sa politika. Sa bill na D. at Marcos, ipagbabawal ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak na anumang posisyon sa pamahalaan ng mga magkakamag-anak hanggang sa ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity o affinity, maging sila ay legitimate o illegitimate at half o full blood. Sa klaw nito ang malapit na kamag-anak gaya ng magulang, anak, magkakapatid, tiyuhin, tiya, pamangkin, pinsan at iba pang nasa parehong antas. Kasama rin ipinagbabawal sa panukala ang pagtakbo o paghawak ng posisyon ng mga common law spouse o mga kinakasama para maiwasan ang anumang paraan ng pag-ikot o pag-iwas sa batas. Para naman sa mga mambabatas, provincial, municipal at barangay officials, sino man sa kanilang kamag-anak ay hindi maaring tumakbo o humawak ng pwesto sa kaparehong distrito, provincial, municipal, city at barangay office. Ayon kay Speaker D, panahon ng itaguyod ang tunay na reforma sa politika sa pamagitan ng paghinto sa dynasty na matagal ng hari sa maraming rehiyon. Sa panig naman ni Congressman Marcos, mahalaga ang batas para ibalik ang tiwala ng publiko at tiyakin bukas ang larangan ng politika sa mas maraming Pilipino, hindi lamang sa iilang pamilya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matatanggap na ng mga tauhan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang suweldo bago magpasko. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, na-download na ang 39 million pesos mula sa 41 million pesos na pondo ng komisyon para ngayong taon. Nakatuunaan niya ngayon ng Independent Commission sa administrative work para mapasweldo ang kanilang mga staff na naka-voluntary basis lamang. Sinabi ni Hosaka na muling hihiling ang ICI ng pondo para sa susunod na taon pero hindi na nagbigay ng detalye kung magkano. Una nang sinabi ng Executive Director na hindi tumatanggap ng salary ang chairman at 2 commissioner ng komisyon na per dime at allowance lang ang nakukuha. Samantala, community engagement ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang External Security Symposium ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, nakaangkla ang national stability ng Pilipinas sa maayos na relasyon sa taong bayan. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Pinasalamatan ng militar ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos sa presensya nito sa unang Battalion Commander Symposium upang talakayin ang external defense ng bansa. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, binigyan din ni PBBM ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa mas matatag na national stability. Tinalakay rin umano sa naturang pulong sa Camp Aguinaldo ang tuloy-tuloy na pagsuporta ng gobyerno sa kasundaluhan. Isinagawa ang symposium kasabay ng International Human Rights Day at ilang araw makarang i-anunsyo ng Presidente ang dagdag na base space sa AFP. Nauna nang iginiip ng Department of National Defense na long overdue ito at hindi isang porma ng suhol. Sa gitna ng mga panghikayat at destabilisasyon, nilahukan ang symposium ng 161 commanders mula sa intelligence service ng AFP at Army at unang beses na tumalakay sa mga bantang kinaharap pagdating sa teritoryo nito. Paliwanag ng AFP, isinagawang symposium upang hasain ang koordinasyon at operational readiness ng mga battalion commander. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating lagay ng panahon, walang low pressure area o LPA ang binabantayan ng Pag-asa sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na 2 araw. Asahan ang malamig na simoy ng hangin, dulot ng amihan, pero magdadala rin ito ng mga ulan sa Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol Region, Quezon, Northern at Eastern Samar, dulot naman ng shear line. Habang asahan ang mahinang ulan dito sa Metro Manila at Calabarzon na dulot pa rin ang shear line. Para sa nalalabing bahagi ng bansa, makararanas naman ng mas mainit na panahon dahil sa easterlies na may tsansa ng pag-ulan na pagdating ng hapon o gabi.
Minsan ba'y naranasan mo ng mahirapang magproseso ng isang konteksto sa iyong utak? Tila nahihirapan kang mag-concentrate at mag-isip at masabi ang isang pangungusap na nasa iyong utak. Yan ang tinatawag na brain fog. Kaya naman alamin na ano nga ba ang siyensya sa likod ng tinatawag na brain fog? Ang brain fog o fog sa utak ay hindi isang medikal na kondisyon, ngunit isang pangkat ng mga sintomas na nagdudulot ng cognitive dysfunction. Nakaaapekto ito sa kakayahan nating mag-isip ng maliwanag, mag-focus, concentrate, makaalala at maging ang maglaan ng atensyon sa iba. Kadalasang dahilan umano nito ay ang pagpupuyat, diabetes, poor nutrition, kakulangan sa vitamin B12, stress at anxiety, pagdaan sa chemotherapy at ilan pang autoimmune conditions. Kadalasan tumatagal na nakararanas tayo nito sa loob ng ilang araw hanggang linggo, ngunit maaari ding tumagal ng ilang buwan at taon, depende sa ilang kaso. Kaya naman payo pa rin sa lahat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na tulog at pahinga upang ito ay maiwasan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umarap na sa korte ang gunman sa likod ng pagpatay kay US right-wing activist Charlie Kirk na posibleng maharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang aggravated murder. Habang nanindigan naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese na o sa halaga ng ipinatupad nilang social media ban sa kabila ng ilang mga napaulat na nakalulusot sa direktiba. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, humarap na sa unang pagkakataon sa korte si Tyler Robinson, ang suspect sa likod ng pagpatay sa kinilalang US right-wing activist at influencer na si Charlie Kirk. Unang hiniling ng kampo ni Robinson ay pagbawal ang mga media sa loob ng hukuman dahil may tuturing na high-profile case ang naturang kaso. Ngunit ang dahil sa pangamba ng mga media organizations sa pagkakaroon ng transparency ay kalaunay pinayagan din ito ng korte. Naharap sa patong-patong na kaso si Robinson kabilang na aggravated murder kung saan maaari siyang hatulan ng death penalty kung sakaling mapatunayan ng mga akusasyon. Matatandang ang suspect na mismo ang naunang sumuko sa motoridad matapos aminin nito sa kanyang ama na unang nakakilala sa kanya mula sa mga nakitang CCTV footages sa Utah Valley University. Sa iba pang balita, nanindigan naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa harap ng mga estudyante sa kahalaga ng pagpasa ng batas na iba ng mga social media sa mga kabataang 16 years old pababa. Yan ay matapos maiulat na mayroon pa rin mga kabataan na nagkakaroon pa rin ng access sa kabila ng pagpapatupad nito noong nakaraang Miyerkules. Ayon silang technology expert, ito raw ay dahil sa tulong ng mga Virtual Private Network o VPN na kayang itago o imas ang lokasyon ng isang user at hindi maapektuhan ng naturang ban. Gayunpaman, nakapagtala pa rin ng short video format app na TikTok ng 200,000 deactivated accounts habang sa Meta naman ay nasa 150,000 Facebook at 350,000 Instagram users ang naapektuhan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtatapos ng taon, isa rin sa mga inaabangan ay kung sino at ano ang mga nangunang singer at kanta sa iba't ibang music streaming and social media platforms. Kaya naman heto't alamin ang number 1 sa inilabas na listahan ng Billboard. Gayon din ang humataw sa Year in Music 2025 ng TikTok sa report ni Showbiz Angel. Nanguna ang hit song Die With A Smile ni Lady Gaga at Bruno Mars sa year-end 2025 Hot 100 Songs chart ng Billboard. Sa 67-year history nga ng Billboard, ito ang kauna-unahang pagkakataon na duet ng isang male and female soloist ang nag-number 1. Magunita na sa unang bahagi ng taon, 5 linggo na malagi sa top spot ng US Hot 100 Singles Chart ang Die With A Smile na siya ring may hawak ng titulo for Best Pop Duo Group Performance sa 67th Grammys. Bukod naman sa naturang love ballad, isa pang kanta ni Bruno ang nakapasok sa top 10 ng year-end Hot 100, ang kanilang viral collab na Apatsu ni Blackpink Rosé. Habang may solo achievement din si Mother Monster Lady Gaga na siyang nanguna sa year-end Dance Electronic Artist Chart ng Billboard.
Support. Samantala, kung TikTok Year-in Music 2025 naman ang pag-uusapan, hands up, Gabriela, Gabriela, hands up, Gabriela, ang multinational girl group na Cat's Eye ang itinanghal na global artist ngayong taon. Thankful naman ang Gabriela hitmakers sa endless support ng kanilang fans o icons across the globe. Habang ang namayagpag naman sa listahan ng top global song ng TikTok this year ay ang Pretty Little Baby, I'm so in love with you. Pretty Little Baby ng yumaong American singer na si Connie Francis. Sa tala ng naturang social media app, ginamit ng netizens ang Pretty Little Baby higit 28 million times sa kanilang mga video. Magunita na bago na maalam ang mga awit ng Hulyo, nagpaabot pa ito ng pasalamat matapos mabalita ang viral ngayon ang kanyang kantang inilabas higit 6 na dekada na ang nakalipas. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik mga empleyado na ginawang alay at sapilitang pinasasayaw sa Christmas party. Pwede nga bang magreklamo? At sa MBC TV Sports Pilipinas, humakot ng 3 pang karagdagang ginto sa 2025 SEA Games. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kapapasok lamang na balita, inihain sa Office of the Ombudsman ang patong-patong na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang live report mula sa Ombudsman kay Edwin Duque. Edwin. Joel, formal na nagsampa ng kaso plunder laban kay VP Sara Duterte, ang grupong civil society at ilang kaparian at individual sa tanggapan ng Ombudsman ngayong oras na ito. Kasong bribery, malversation at graft laban dito kay Vice Presidente. Kasamang 15 opisyal ng DepEd na kinasuhan sa Ombudsman, sina Sileca Lopez, Lemuel Ortonio, Rosalina Sanchez, Julieta Villader del Rey, Ina Costa, Kelner Raymond Dante Lachica, Michael Pua, Tensiana Pajardo, Undersecretary Annalyn Sevilla, Gloria Mercado, Maria Rona Catalan, Edward Pajarda, Retired Major General Nolasco Mintin, at isang Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang kasama, itong sangkaterbang ebidensya, ang inireceive ngayon ng Office of the Ombudsman na dala ng mga complainant na isinakay pa ito, halos mapuno yung isang L300 van. Ayon kay Father Flaviano Villanueva, isa sa mga humarap sa media bilang pangalawang Pangulo umano niya, ay kanilang sila ay nagduda kung saan ginastos ang confidential fund ng Vice Presidente. Dapat ba sagutin ng VP Sara upang malinawan ang publiko? Isa sa kinisito ng mga nagsampa ng kaso ay ang 6 billion halaga. Sila titigil hanggat di may paliwanag sa publiko kung saan napunta ang naturang halaga. Aris Martori, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Labing-tatlong araw bago ang Pasko, planchado na ba ang inyong dance routine para sa company Christmas party? At syempre bida rito mga bagong empleyado na ginagawang alay at sapilitang pinasasayaw sa party gaya ng nakagawian tradisyon. Pero alam nyo ba na mahigpit itong ipinagbabawal sa batas at posibleng mauwi sa kasuhan? Naritong report ni Boy Gonzales. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na magdaos ng Christmas activities na may paggalang sa kultura
reliyon at personal na kagustuhan ng mga empleyado. Ito'y kasunod na usapin sa social media hinggil sa umano'y sa pilitang pagpapasayaw ng mga magagawa sa Christmas party. Nilinaw ng National Labor Relations Commission na maaaring magsampa ng reklamo kung may pamimilit at banta ng parusa sa pagtanggi. Ayon sa Labor Code, maaari lamang parusahan ang empleyado batay sa mga just cause tulad ng misconduct, gross negligence, loss of confidence, krimen laban sa employer o pamilya nito at iba pang kalintulad na paglabag na may kinalaman sa trabaho. Kung may sapilitan at nagbanta ng disciplinary action, maaaring humingi ng danyo sa magagawa sa NLRC. Maaari ring magsampa ng reklamo kung nagdulot ito ng pagigipit o masamang work environment na posibleng mauwi sa constructive dismissal. Saklaw rin ito ng Safe Spaces Law kung may paglabag. Pero kung walang pamimilit at bahagi lamang ito ng masayang pagtitipon, hinikayat ng dole ang voluntaryong pakikilahok ng mga empleyado. Para sa MBC TV Network News, ito si Bel Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang lalaki na sapilitang nanloob sa bahay, nanaga at sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang suspect na kinilala na si Edison Tuason tulad ng frustrated homicide, physical injury, trespass to dwelling, resistance and disobedience at paglabag sa Animal Welfare Act of 1998. Sa police report ng Maribeles PNP dakong 10 kagabi, December 11, 2025 sa Block 16, Lot 822 Tiaong Street, Barangay San Isidro ay sa pilitang pumasok umano ang suspect sa loob ng compound ng mga biktima habang armado ito ng bolo. Nagdulot ito ng kaguluhan kabilang ang pabubugot ng aso at pagputol ng live wire sa bahay ng isa sa mga complainant. Sa pagresponde ng mga barangay tanod sa lugar, hinabol at paulit-ulit na tinaga at sinaksak ng suspect ang biktimang kinilalang si Nestoria Arian, 62 taong gulang, na dinala agad sa pagamutan. Mabilis na responde ang pulisya sa lugar at naaresto ang suspect sa loob ng bahay ng isa sa mga complainant na kanyang pinasok matapos ang maikling konfrontasyon. Na-recover sa suspect ang kanyang dalang isang 24 na pulgadang bolo at isang 12 pulgadang kitchen knife. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Maribeles Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Kalinga. Tagumpay na natagpuan na pinagsanib ng puwersa ng PNP at Philippine Army ang inabandurang kuta at taguan ng mga gamit pandigma ng Communist Terrorist Group sa bulubunduking bahagi ng sitio sa Gideng, Barangay Taga, Pinakpok, Kalinga kahapon. Inilunsad ang operasyon batay sa kritikal na impormasyon na pinagkaloob ng isang sumukong kasapi ng Communist Terrorist Group kamakailan. At bilang tugon sa beripikadong impormasyon, maselang hinalughog ng pinagsanib na puwersa ang tinukoy na puok na diskubre ng pangkat ang abandonadong kuta at na-recover ang mahalagang gamit at pampasabog, kabilang isang MK fragmentation hand grenade, isang 40mm high explosive cartridge, 2 rifle grenades at 30 piraso ng kinakalawang na bala. Kasama ding nabawi ang bigas, sari-saring gamot at medical supplies, electrical cord, tali, USB drives at cellphone charger. Ang matagumpay na misyon ay bunga ng epektibo at patuloy na ugnayan sa pagitan ng PNP at militar at ang ginagampalang tungkulin at tiwala ng komunidad at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Lahat ng mga na-recover na gamit, pandigma ay dinala sa Pinakpok Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nasa kustodiya nga ng Infanta Pangasinan Police Station ang kanilang tapuan most wanted person na isang 45 anyos na lalaki na residente ng Barangay Banban, Infanta matapos itong maaresto sa Barangay Kato ng nasabing bayan na alas 10:30 ng gabi. Bate sa ulat ni Infanta OIC Chief of Police Captain Christopher Nacional, ang pagka-aresto sa suspect ay sinakuto para ng pinagsanib na puwersa ng Infanta PNP katuwang ang Regional Intelligence Unit ng PRO-1 at Marlet Infanta. Sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa paglabag sa Section 5B, lascivious misconduct ng Republic Act 716 3 counts na pinagkalooban ng 300,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan at dahil sa kabigo ang makapaglagak ng suspek ng nasabing halaga nananatili ito sa likod ng rihas na bakal. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arister Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada muli ang Team Philippines sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand matapos magdagdag ng ilang panibagong ginto mula sa iba't ibang sport disciplines. Para sa SEA Games update, narito si Matchpoint, Mili Borja. Nagbigay ng dagdag na ginto para sa Pilipinas sina gymnast Elia Finnegan at jiu-jitsu athletes Kimberly Custodio at Dean Rojas sa pagpapatuloy ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand noong Huwebes. Nagwagi si Finnegan sa Women's Vault Finals matapos ng review at recomputation na hiniling ni POC President Abraham Tolentino. Si Custodio naman ay tinalo ang katunggaling Thai sa Women's 49 kg habang nagtapos sa unang pwesto si Rojas sa Men's 85 kg. Nagdagdag naman ang dalawang pilak si Kyla Sanchez mula sa Women's 50-meter backstroke at 200-meter freestyle. May pilak din si Hailey Garcia sa uneven bars, Clarence Sarza sa Women's 46 kg at Iman Xavier Baluyo sa Men's 69 kg. Nakuha ni Justin De Leon ang dalawang bronze sa men's rings at men's floor exercise. Sa Demo Sports na Mixed Martial Arts, nagkampiyon si Jelly Bulaong sa Modern 60 kg habang nag-bronze si Gina Araos, Jean Claude Saclag, Denzel John Alipio at Giselle Daya sa kani-kanilang kategorya. Sa Team Sports, pumasok sa semifinals ang Philippine Women's National Football Team matapos talunin ng Malaysia at 6-0. Samantalang natalo ang Alas Pilipinas Women sa Thailand sa kanilang opening match in a sweep na naglalagay sa kanila sa must-win situation kontra Singapore sa Biyernes. Magbubukas ang kampanya ng Alas Pilipinas Men sa Sabado kontra Myanmar. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Po ang mga nakalap naming balita ngayong araw na pala ng Biyernes. Ang bilis. Meron na lamang po tayong 13 days, 13 araw bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Ay, hindi na pala bukas kasi Friday na. Lunes na. Ayan. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.